You heard our conversation with your boss, right? Kausap niya sa receptionist. Opo, sir. Tumangutango ito na tila nataranta. Okay lang po ba na ipa-assist ko po kayo sa isang staff namin dito para sa pagpunta niyo sa rooftop? Yeah, sure. Vivian's POV. Awkward. Yan yung nararamdaman ko ngayon. Hindi tuloy ako makatingin ng diretso kay Sir Alden dahil sa paghalik niya sa akin. Hanggang matapos yung kanta. Nakakalungkot lang dahil wala na yata akong last dance. Ang ending, si Alden pa rin na nagpatuloy sa last dance ko. Habang sumasayaw kami sa gitna ay bigla na lang nagkagulo sa labas. Naririnig ko ang ingay na tila ba isang helicopter ang naglanding sa labas ng hotel. Nasa lobby ng hotel ang venue kaya mula rito sa kinaroroonan namin ay kitang-kita na nagkakagulo sa labas. Sino kaya yung dumating? Biglang tanong ko kay Sir Alden. Maybe one of your guests? He answered. Ang totoo ay wala naman ako masyadong bisita. Karamihan naman na bisita sa party ay mga kakilala ni Tita Emily, mga relatives and mutual friends. Kaunti lang ang mga invited ko. Maya-maya lang ay nag-iba ang song na nakaplayed. Beautiful in My Eyes by Joshua Cadison. Kumalas mula sa pagkakahapit ng bewang ko si Sir Alden. Sa tingin ko, kailangan ko na munang bumitaw. Nandiyan na yung last dance mo. He is behind you. Bulong nito sa akin. Naging curious ako sa sinabi niya kaya napatingin ako sa likuran ko. My eyes widened when I saw Miggy. Kumalas ng tuluyan sa akin sa Alden habang naglalakad namang palapit sa akin si Miggy. Nang magkasalubong ang dalawa ay natigilan ng mga ito sa gitna. Tila ba sinamaan ni Miggy ng tingin si Sir Alden. Nakita niya kaya ang paghalik ni Sir Alden sa akin? Feeling ko'y kararating niya lang. Medyo messy hair pa nga ito at tila may gusto rin sa suit na suot niya. Sana lang hindi niya nakita ang paghalik sa akin ni Professor. Pagkatapos magtitigan, dalawa'y naglakad na rin muli si Miggy palapit sa akin. Kinakabahan ako. Sa kanya lang ako nakakaramdam ng malakas na kaba sa dibdib. Nang makalapit ito sa akin ay walang pag-aalinlangan niyang hinapit ang bewang ko. Ganito naman siya palagi. Nagugulat na lang ako. Baka masanay na lang ako sa walang pag-iingat niyang paghapit sa bewang ko. Napaka-gentleman niya talaga. Mas lalo pa niyang hinigpitan na halos hindi na yata ako makahinga sa klase ng paghapit niya sa aking bewang. Nakatitig siya sa akin habang nakatingin naman ako sa kanya. Binabasa ko ang emotion sa kanyang mga mata. Mas inilapit pa niyang aking bewang kaya mas lalo akong napalapit sa kanya. Magkalapit ang aming mga katawan. Napalunok ako at napatingin sa paligid. Lahat ay nakatingin na sa amin. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mga pisngi. Pakiramdam ko, namumula ako. Sa kabilang side naman ay nakikita ko si Merlin at Lydia. Nakita ko kung paano sila kiligin habang nanonood sa amin. Hindi pala sa amin. Chuck, si Miggy lang yung tinitingnan nilang dalawa. Patay na patay ka sa mga ito sa asawa ko. Muli ko ibinaling ang aking paningin sa harapan ko. Dibdib ni Miggy ang nasilayan ko. Hanggang balikat nilang kasako. Ang tangkad niya. Tumikim ako para simulan ng pagsasalita. Tila ba napanis na lawal ko dahil sa pananahimik naming dalawa. Miggy? Panimula ko. Akala ko ba, hindi ka dadalo sa debo ko. Nautal tuloy ako na bigla niya na naman akong higitin dahil unti-unti akong lumalayo sa kanya. Sa sobrang lapit ng aming mga mukay halos maduling na ako. Yung klase ng pagkakahapit niya sa bewang ko ay may halong panggigigil. Ayaw mo? Inis na sagot niya. Ano pa bang aasahan ko sa laking ito? Alam mo ba kung anong sinakyan ko para lang makaabot sa last dance mo? Seryosong sabi niya sa akin. I know. I paid triple for the helicopter just to get here. But I only got you. Enjoy yourself while that bastard touches your waist. He said, annoyed. Akala ko ba hindi ka pupunta? Tapos ngayon sinisisi mo pa sa akin kung bakit nagbayad ka ng triple para lang makaabot sa last dance ko. At least, a kiss on the lips to make my annoyance fade away. Hirit niya. Napalunok ako sa sinabi niya. Ginawa pang kapalit ang halik sa labi. Hindi pa man ako nakakapagsalita ay sinunggaban niya na kaagad ng halikan labi ko. Sandali lamang ang halik na iyon pero kinabahan ako dahil baka makahalata ng mga bisita sa ikinikilos ni Miggy. Lalong-lalo na si Merlin at Lydia. Miggy, bakit mo ako hinalikan? Ang alam nila yung magkapatid tayo. I don't care. They just need to know that you're mine. So that bastard knows his limits.
Sinong bastard naman ang tinutukoy nito? Si Sir Alden ba? Siya ba tinutukoy mong bastard? Tanong ko sa kanya. Sir? Alden? Bakit mo tinawag na sir ang lalaki yun? Mas tumalim pa ang mga tingin niya sa akin. Mukhang hindi niya nakita ang paghalik ni Sir Alden sa akin dahil kung nakita niya iyon baka nag-aapoy na siya sa galit ngayon. Ang tagal ko nakasagot. Ano naman kaya ang palusot ko ngayon? Sasabihin ko ba sa kanyang si Sir Alden ang professor ko? Vivian? Untag nito sa akin. Ano kasi? Kaya Sir Alden yung tawag ko sa kanya kasi ano? Kasi isa siyang teacher sa university? Teacher siya sa university na pinapasukan mo. Siguro na may nagkita kayo doon. Buti na lang siya na rin ang sumagot sa sarili niyang tanong. Paano mo nalaman isa siyang teacher sa university na pinapasukan ko? Sinamaan niya kaagad ako ng tingin. Nakalimutan mo na ba? Kapatid niyang kaibigan ko. Nakalimutan mo na yatang hinalikan ka niya nung bumisita sila sa bahay. O baka naman kunwari ka lang nakalimutan mo. Hindi niya ako hinalikan. Bubulong lang siya sa akin kaya akala mo hinahalikan niya ako. Paliwanag ko sa kanya. Whatever. Next time I see you get close to that fucking bastard, you know what I'm going to do with you. Vivian, you shouldn't be entertaining men anymore. Especially since I'm your husband. And you're already 18. Sisingilin ko na mga utang mo sa akin. Mas sumigpit pa ang pagkahapit niya sa bewang ko. May kasama pang pisil sa tagiliran ko. Napaaw ang labi ko. Wala akong matanda ang utang sa kanya. Anong utang? Utang mo sa akin sa gabi. You know what I mean, baby girl? Mas bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa sinabi niya. Ibig ba niya sabihin? Yung kulang ko sa kanya bilang asawa? Yung ginagawa ng mag-asawa? Don't even think about that. You're really slow. He simply poked my forehead with his finger. Pero I forgot to say. Ano yun? Muli niya akong tinitigan. Napaawang alabi ko nang yumuko ito at ang buong akala ko ibubulong lang siya sa akin pero hindi ko inaasahang hahalikan niya na naman pala ako sa labi. I forgot to say that you're so beautiful. Bulong nito sa akin. Panandalian ako natulala pagkatapos ay kumalas siya mula sa pagkahapit sa bewang ko at iniwan na lang akong bigla habang tulala sa gitna. Ilang minuto bago ako nakabalik sa aking pag-iisip. Napatingin ako sa paligid. Buti na lang hindi sila nakafocus sa akin. Nang sundan ko ng tingin si Miggy ay nakipag-usap na ito sa dalawa, si Merlin at Lydia. Naglakad ako palapit sa kanila. Pagkatapos niya ako sabihan ng maganda, iiwanan lang din pala ako sa ere. Nakalapit na ako sa kinaroroonan nila Merlin at Lydia habang abala ang mga ito na nakikipag-usap kay Miggy ay hindi man lang nga nila ako napapansin. Nandito na pala ang debutante. Pwede ba? Favor? Biglang lapit sa akin ni Lydia. Kuhanan mo nga kami ng magandang pic ng kuya mo. Binigay ni Lydia sa akin ang kanyang phone para kuhanan ko sila ng picture. Ginawa pa nga akong photographer ng mga babaeng ito. Napansin ko ang mapanghasar ng ngiti ni Miggy. Inarapan ko ito bago ko sinimulan silang kuhanan ng picture. 1, 2, 3. Nag-flash ang camera. Kaagad na lumapit sa akin si Lydia para tingnan ang kanilang picture. Ako naman. Kami naman. Ito namang si Merlin ay hinila si Miggy palapit sa kanya. Binigay niya rin sa akin ang kanyang phone para kuhanan ko sila ng picture. Ito namang asawa ko ay walang pagtutol. Babaero talaga kahit na kailan. Tinatamad na kinuhanan ko sila ng picture. Party ko ito pero ako itong parang gate crusher na photographer. Pagkatapos ko silang makuhanan ay kaagad din itong lumapit sa akin si Merlin para tingnan ang kanilang shots. Wow! Giting-ngiti habang tinititigan ni Merlin ang kanilang picture ni Miggy. Hindi naman sila baliw sa asawa ko. Kung alam niyo lang, tunay na ugali niyan. Excuse me, girls. Lumapit naman sa amin si Tita Emily. Girls, kukunin ko lang muna sa inyo pamangkin ko ha. Paalam ni Tita sa aking mga kaibigan. Dinala niya ako sa gitna at saka nag-announce ito. Ako na may nakatayo sa tabi niya habang hinihintay na ibigay niya sa akin ang microphone. Good evening, ladies and gentlemen. Gusto ko lang makita niyo kung gaano kaganda ang pamangkin ko noon at hanggang ngayon. Actually, hindi ko to sinabi kay Vivian. Naganap ako ng mga pictures niya simula bata hanggang sa magdalaga siya. Sorry honey. Nag-peace kaagad sa akin si Tita. Naghalungkat pala ng album si Tita Emily. Una niya ipinakita noong baby pa lang ako. Namiss ko tuloy ang maging baby.
Kasunod naman noong nag-aaral na ako sa elementary, umiiyak ako sa pictures. Binigay ni Tita Emily sa akin ang microphone. Thank you, Tita. Habang nakatingala ako sa malaking screen at nandoon ang aking picture nung elementary pa lang ako, mga grade 6 na ako noon. Actually, umiiyak po ako dyan kasi po, yan yung araw na hindi ako sinundo ni Mami. At napagtripan ako ng mga classmates ko, nakuha na ng picture. But, yung time na yan, habang umiiyak pala ako, may nangyari na palang masama kay Mommy. Tumulong aking mga luha habang kinukwento ko ang alaala na iyon. I'm sorry, Vivian. Hindi ko alam na may masakit na alaala pala sa iyo ang picture na yan. Kaagad nahingi ni Tita ng pasensya. Nginitaan ko sa Tita. Nakangiti ako sa kanila habang tumutulo naman ang luha ko. Miss na miss ko na si Mommy. Sambit ko habang patuloy na tumutulo ang luha ko. Napatingala muli ako na magbago ang pictures na nasa big screen. Ako at si Mommy, nasa wheelchair sa Momo habang ako'y nasa kanyang tabi, nakatayo. Pagkatapos ng AVP presentation ay lumapit naman kami sa isang giant cake. Nasa aking harapan na ito ngayon. Sa side dito ay merong maliit na cake na pwede ako mag-blow ng candle. May wish, honey. Utos ni Tita saka ako pumikit para mag-wish. Wala naman ako mahihiling pa dahil lahat ng kailangan ko ay nakukuha ko naman. May mga tao ngang nagmamahal sa akin. Ang tanging nag-iisa kong hihilingin ay sana'y magbago na ang pakikitungo ni Miggy sa akin. Sana'y maging mabait na siya sa akin. Sinulipan ko sa Miggy na katabi ngayon ng mga kaibigan niya. Sinuyod ko muna ang buong venue ngunit hindi ko na nakita pa si Sir Alden. Muli kong ibinalik ang doon sa cake at nag-blow ng candle. After cake blowing, nag-speech naman ako. Nagpasalamat sa lahat ng dumalo sa debut ko. Natapos ang debut party ng 7:00 ng gabi. Kaming dalawa ni Tita magkasamang sumakay sa limousine. Alam kong nasa likuran lang namin si Miggy, nakasunod sa amin. Binaba ng driver si Tita sa isang hotel. I'm sorry, honey. Hindi ako makakasama sa iyo pa uwi ng bahay. Meron kasi akong kakausapin ngayon at baka hindi ako makauwi ng ilang araw. Dahil aalis ako ng Manila. Pinatapos ko lang talaga ang debut mo. Ayos lang ba sa iyo? Hinaplos niya ang likod ko. Tumangutang na lang ako. Ano pa ba magagawa ko kung may kakausapin si Tita na importanteng tao? Ayos lang po, Tita. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Para mapasaya ako sa araw ng debut ko. You're welcome, honey. Sige, nalalabas na ako. Pagkatapos ng beso ay lumabas na ito. Naiwan ako mag-isa. Pagdating sa bahay ay sinalubong kaagad ako ni Manang Lucy. Natanaw ko rin ang kotse ni Miggy. Kapapasok lang ng garahe. Habang papasok ako, ipanay ang tanong sa akin ni Manang Lucy. Sinabihan ko na siyang pumunta siya sa debut ko pero hindi talaga siya pumunta. Tapos ngayon itatanong niya sa akin kung ano mga kaganapan. Third person's POV. Pagkatapos may pasok ni Miggy sa garahe ang kotse, tinawagan niya kaagad si Manang Lucy. Matagal bago ito nakasagot sa tawag niya. Sir Miggy, kayo pala ang tumatawag. Sagot ni Manang Lucy. Manang Lucy, sabihin mo kay Vivian, dumiretso siya sa kwarto namin. Simula ngayon doon na siya matutulog. Utos niya dito. Ho? Ngayon ho, sir? You heard it, right? Narinig niya ang tila pagtili nito sa kabilang linya. Manang, ano nangyayari sa'yo? Kuryosong tanong niya rito. Ay, wala ho, sir. May pusa ho kasi. Kinikiliti ang panga ko kaya napatili ako. Sagot naman ito. Nasaan si Vivian? Nandiyan ba siya? Yes, sir. Nasa tabi ko ho siya kumakain ng pinya. Okay, tell her now. Okay ho, sir. Ibinaba niya na ang phone nang maalala niyang buksan ang kanyang Facebook. Tumambad kaagad sa kanya ang 4 hours ago live ni Merlin. Klinik niya iyon para panoorin. Una eksena ay ang first dance ni Vivian, si Alan. Seryoso niyang pinapanood ang bawat detalye ng live ni Merlin. Nakaagaw ng kanyang pansin ay si Alden. That fucking moron! Lakas na loob niyang hapitin sa bewang asawa ko. Damn it! Inis na sambit niya habang pinapanood niya ang video. Damn! Sunod-sunod na pamura ng malutong si Miggy nang halikan ni Alden sa Vivian sa cheek. How dare you, moron! Inis na kausap niya sa screen ng phone. Mas lalong nagpainis sa kanya ang kasunod na naging eksena. Nang halikan sa Vivian sa labi, ay kaagad na uminit ang ulo niya at naikuyong kaagad ang kanyang kamao. Damn it! Muntik ka na niyang maihagis ang kanyang phone dahil sa nararamdamang galit.
mariin niyang ikinuyom ang kamao. Wow! Tili ni Merlin at Lydia ang narinig niya ngayon sa video. Hindi niya na iyon pinapanood pero nakaplayed pa rin ito. Sabi ko sa'yo may gusto si Professor Alden kay Vivian. Narinig yan tili ni Lydia at muli niyang kinuha ang phone para panoorin ulit ang video. Nakatuon na kay Lydia at Merlin ang kamera. Pustahan, liligawan ni Professor si Vivian. Muli ay sambit ni Merlin. Mas lalong kumunot ang kanyang noo nang malamang si Alden pala ang professor ni Vivian. Ilang beses nilang pinag-usapan ni Vivian si Alden pero hindi nito sinabi sa kanyang si Alden pala ang professor nito. Romeo, Vivian, you lied to me. What is your relationship with your professor? Nagpahalik ka pa talaga sa lalaki na yun? Romeo, Vivian! Inis na niya habang mariing hawak ang cellphone. Lumabas kaagad siya sa kotse habang umiigting ang panga na tinatahak ang main door. Walang lingon-lingon na tinahak ang hagdanan para puntahan sa kwarto sa Vivian. Romeo, moron! Romeo! Vivian's POV. Inayos ko ang mga gamit ko dahil utos ng hari dito sa bahay na lilipat na ako ngayon ng kwarto niya. Hindi kaya sisingilin niya na ako ngayon sa sinasabi niyang utang? Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng mga damit ko. Ipinapasok ko sa maleta ang mga gamit ko nang marinig kong bumukas ang pintuan. Nang lingunin ko ito ay si Manang ang tumambad sa akin. Naglakad itong palapit sa akin. Excited na talagang alaga ko. Sino ba naman hindi ma-excite kung makakatabi mo lang naman na lalaking kasing tigas ng bato ang... Natigilan si Manang nang medyo samaan ko ito ng tingin. Kasing tigas ng bato ang dibdib. Ikaw talaga, Iha? Palagi ibang iniisip mo sa sinasabi ko. Di pa nga tapos ang tao magsalita? Inuhusgahan mo na kaagad. Paliwanag ni Manang Lucy. Alam ko po kasang nasa isip niyo, Manang. Hindi naman po talaga yung matigas na tinutukoy niyo Nakakamot sa ulo na sabi ko. Wala pa akong sinasabi Isip mo yan kaya wala akong kasalanan kung iba yung nasa isip mo. Pangaasar nito. Nagawa pa tuloy akong asarin. Manang naman kasi. Kung ano-ano kasi yung sinasabi niyo. Napakamot naman ako sa aking batok. Pinagpatuloy ko ang pagliligpit ng mga gamit ko. Tinalikuran ko na lang ito nang muli na naman itong magsalita. Tutulungan na kita, Iha. Umupo ito sa sahig sa tabi ko para tulungan ako. Manang, kaya ko na ho. Nagpresenta pa rin ito kaya wala ko nagawa kundi ang payagan na lang siyang tulungan ako. Ito bang isusuot mo mamaya, anak? Napalingon ka agad ako kay Manang dahil sa sinabi niya. Hawak niya na ngayon ang lace panties ko. Nalaki ang mga mata ko sa hiya ko. Kaagad kong hinablot ang panties ko mula sa kamay ni Manang. Manang, hindi ko pa po ito nasusuot. Depensa ko, ngunit nangaasar ang mga ngiti nito. Ngayon pala isusuot? Mapangasar na tanong nito sa akin. Hindi po, hindi ko po ito susuotin. Itatago ko lang ho ito. Siniksi ko iyon sa mga damit na nasa maleta ko. Suotin mo na yan, Iya, para mas lalong, alam mo na. Panunokso ulit nito sa akin. Ayaw tumigil ni Manang sa pangaasar sa akin. Hindi po talaga, Manang. Ayoko isuot ito lalo na't iisa na lang kami ngayon ng kwarto ni Miggy. Kung ako ikaw, siguro sinuot ko na yan bago pa man pumasok sa kwarto si Senyorito Miggy. Para sunggab agad. At alam mo na, maglalaro kayo ng apoy sa kama. Ako yung nahihiya sa sinasabi ni Manang sa akin. Napanguwi na lamang ako at muling hinarap ang maleta kong puno na. Pagkatapos ng isa, yung isa naman ang nilagyan ko hanggang sa matapos ako. Sabay kaming napalingon ni Manang Lucy nang biglang kumalabog ang pintuan ng kwarto na kinaroroonan namin ngayon. Umawang ang labi ko na makitang si Miggy ang pumasok. Diretso sa akin ang kanyang mga tingin. Nanlilisik ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Lumakas ang kaba sa dibdib ko lalo na magmadali ito nalapitan ako. Napaatras na lang ako. Saka ko sinilyapan si Manang. Mas kinabahan ako na makalapit na ito sa akin. Umiigting ang kanyang panga. Nang bumaba ang aking paningin sa kamay niya, mariin niyang hinawakan ang kanyang cellphone. Napalunok ako. My eyes widened for a few seconds as he came closer to me. My heart was beating fast and I was catching my breath, especially when he grabbed my chin tightly. Naluluha ako. Nahihirapan ngunit nagawa kong lingunin si Manang. Humihingi ng tulong ang mga mata ko. Anong nagawa ko? Nahihirapan na tanong ko sa kanya. Nag-umpisang manubig ang mga mata ko. Kanina
Kanina lang maayos kami. Tumawag po siya kay Manang para palipatin ako sa kwarto niya. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang siyang nagagalit. Hindi mo alam? Galit na anya sa pagbumukha ko. Nahirapan ako magsalita dahil sa klase ng pagpisil niya sa pangako. Para akong kawawang aso na pinapagalitan ng amo. Senyorito, tama na po. Nasasaktan si Vivian sa ginagawa mo. Sa wakas, nagawa akong kampihan ni Manang. Hindi pa rin sapat iyon dahil alam kong hindi siya nito mapipigilan. Si Tita Emily lang ang makapipigil sa kanya. Pero paano kung wala siya dito? Walang magtatanggol sa akin. Huwag ka sumali dito, Manang. Lumabas ka na. Baka pati ikaw madami sa galad ko. Mariin na utos dito. Umiling-iling ako habang nakatingin kay Manang. Sinasabi ko na wag niya akong iiwan. Senyorito, hindi ho ako lalabas. Hindi ko ho iiwanan sa Vivian na ganito. I said, get out! Miggy's voice grew louder. I closed my eyes in fear. Unti-unti kong iminulat ang aking mata at napailing habang palabas ng kwarto si Manang Lucy. Ibinaling niya na sa akin ngayon ang kanyang paningin. Bakit ka nagsinungaling? Nakasigaw na tanong dito sa akin. Mas dumiin pa ang pagpisil niya sa aking baba. Anong ibig mo sabihin? Mas lalo kong kinakabahan. Hindi mo sinabi sa akin na si Alden pala professor mo. Mariin na sabi niya. Nagagalit ka dahil doon? Tumulo ang luha ko dahil sa dalawang dahilan. Natatakot ako't nasasaktan ako sa ginagawa niya sa akin ngayon. Hindi na talaga siya nagbago. Pinakita niya sa akin ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanyang Facebook at pinanood sa akin ang live video ni Merlin kanina sa venue. Tinitigan ko iyon ng maayos. Nasa scene sumasayaw kami ni Sir Alden at bigla niya akong hinalikan. Naka-live pa lang eksanang iyon. Nakita mo na? Nag-enjoy ka ba sa halik na lalaki yun? Mariin na tanong niya sa akin kasabay ng pagpisil niya sa aking baba. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko at ang kaba ko'y hindi ko na maipaliwanag pa. Tumulo ng sunod-sunod ang luha ko. Bullshit! Napasingap ako na ibato niya ang kanyang phone sa wall. Nang makita kong umangat ang kamay niya sa ere, napapikit ka agad ako dahil alam kong susuntukin niya ako. Hinihintay kong may kamao na tatama sa aking mukha ngunit wala. Nangimulat ko ang aking mga mata doon nagsibla ang aking mga hikbi at may sinok pa na kasama. Unti-unting lumuwag ang pagkakapisil niya sa baba ko. Napansin ko rin ang pag-amo ng kanyang mga mata na kanina lang ay ang talim ng mga tingin nito at nag-aalab sa galit. Fuck! Binitawan niya na ako ng tuluyan. Ikinabigla ko na lang nang yakapin niya ako ng mahigpit. I'm sorry. Mas tiyaka pa niya ako ng mahigpit dahilan para mapahigbi pa ako ng sobra. Shit! I'm sorry, okay? Hinawakan niya magkabila akong mga balikat. Pakiramdam ko'y nag-aalala siya sa akin pero hindi mapigtas sa mga paghikbi ko. Shit! Sumobra yata ako. Mahinang sabit niya. Kasunod noon na bigla niyang pagsunggab ng halik sa aking mga labi. Hinalikan niya ako na parang batang nagugutom kung kayuri ng labi niyang labi ko. Nagtagal ang mga halik niya. Habang tumutulo ang mga luha ko. Alam kong natitikman na rin niya iyon. Pagkatapos ng halik ay marahan niyang hinapres ang aking mukha. I'm sorry, baby. Stop crying. Naging malambot ang tono ng kanyang pananalita. Nang marinig ko mula sa kanya ang salitang iyon ay medyo nawalang aking hikbi. Nakita ko rin sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Nang hindi pa rin ako tumigil ay muli niya na naman akong hinalikan. Sa pagkakataong ito'y mabilis ang kilos niya na parang hinahabol. Kuminto ito sa paghalik sa akin at muli akong tinitigan. Let's go to our room. Bulong niya sa akin. Naramdaman ko na lang ang pag-angat ko sa sahig dahil binuhat niya na ako at tinahak ang pinto ng kwarto na kinaroroonan naming dalawa. Hanggang sa marating niya ang kanyang kwarto. Binaba niya ako at muling sinugaban ng halik sa labi. Pagkatapos ay huminto na naman ito. Let's take a bath together, baby. Gamit ang nakakaakit na boses na bulong niya sa akin. Gumalaw ang mga kamay niya para hubarin ang suot na gown ko. Hindi pa ako nakabihis kanina dahil mas inuna ko mag-ayos ng damit ko. Naging kalmado na at nawala na rin ang mga hikbi at sinuko. Nang mahubad niya ang gown ko ay tinitigan niya ako. Nagtagal ang mga titig niya bago muling kumilos para hubarin ang bra ko. Nabigla na lang ako nang punitin niya ang panties ko at itinapon na lang din kung saan. Nahihubot-ubad na ako sa kanyang harapan.
Nahihiyang tinakpan ko gamit ang aking kamay, ang dibdib at ang aking pagkababae na doon nagtagal ang kanyang mga tingin. Don't cover it. Inalis niyang kamay ko sa dibdib ko at ang isa ko pang kamay na nasa aking pagkababae. Napalunok ako nang unti-unti siyang maghubad sa aking harapan habang nakatitig siya sa akin. Good morning. Naibaling kong aking paningin sa pintuan. Pumasok si Miggy, may dalang pagkain. Breakfast in bed. Wika niya. Lumapit siya at inalapag sa table ang dala niya. Nakakapanibago lang. Hindi ako sanay sa ipinapakitang kilos niya sa akin. Umangon ka na dyan. Kailangan mo nang kumain. Hindi ako nagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya. Why are you staring at me? He asked and sat on the bed. I realized I'm still naked under the blanket. I'm just going to get dressed. Paalam ko. Sinimulan kong umalis sa kama pero nangihina talagang katawan ko. Idagdag pa ang pamamaga at hapdi ng pagkababae ko. I know that you're sore. Kumain ka na lang. Ako nang kukuha na isusuot mo. Tumayo siya at umalis sa aking harapan. Pumunta siya sa closet. Pagbalik niya may dala na siyang t-shirt. Inihagas niya sa akin iyon. Put it on. Utos niya. T-shirt niya ang ibinigay niya sa akin. No choice ako kundi suotin iyon. Dumulas lang sa katawan ko ang t-shirt. Para akong nilunok sa laki nito. Nilapit niya sa akin ang breakfast na inihanda niya sa akin. Sino nagluto? Hindi ko tuloy na iwasan na itanong sa kanya. Sino pa nga ba? Kundi ako. Pinag-day off ko muna sa Manang kaya tayong dalawa lang ang nandito. Mamayang gabi pa ang uwi niya. Sagot niya. Huh? Bakit nabigla ka? Don't worry, I won't do anything to you. Nang maalala ko may pasok ako ngayon, kagad ako napabalikwas at tinignan ng orasan. May pasok nga pala ako ngayon. Sabi ko sa kanya, no, hindi ka na papasok sa university ni Ian Vivian. Kaagad na sagot niya, huh? Bakit? 2 buwan na lang gagraduate na ako. Kung gusto mo talaga mag-graduate, ililipat kita sa ibang school. Seryosong saad niya. Pero bakit? Hindi na ako pwedeng lumipat. Please, huwag mo ako ililipat sa ibang school. Pagmamakaawa ko sa kanya, tanitigan niya ako na para bang kinakabisado niya ang galaw ko. Hindi kita ililipat ng school kung iiwasan mo professor mo. Seryosong sabi nito sa akin. Huh? Paano ko iiwasan kung professor ko yun? Magkikita at magkikita pa rin kami. Paliwanag ko. Nakalapit kaagad siya sa akin at kaagad na nahawakan ng baba ko at pinisilito. I'll just remind you once, Vivian. When I see you talking to that man, you know what's in return. He threatened me. I thought he'd become nice all the time but he's still not. Naiwang nakaawang ang labi ko nang bitawan niya. And of course, may mga bodyguards ka pagpasok sa school. Dagdag pa niya na makatayo ito sa aking harapan. Bodyguard? Yes. At hindi pwedeng tanggihan mo. Tatanggi pa lang ako pero inunahan niya na ako. Bakit kailangan ko pa ng bodyguard? School yun. May ilang mga kaklase ko at saka nakakahiya. Like it or not, you'll have bodyguards while I'm not by your side. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hinihigpitan niya ako. And also, if you need a tutor, I'm here. Just tell me what I will teach you. I know everything. I'm better than your professor. Remember? Sabi nito habang nakatalikod na sa akin. Tinatahak niya ang pinto. Nang marating ang pinto ay muli itong humarap sa akin. Finish your breakfast. You should be finished by the time I get back. He ordered authoritatively and left the room completely. Third person's POV. Lahat na nangyayari sa asawa ko sa school, i-report niyo kaagad sa akin. Maotoridad na utos ni Vicky sa 2 lalaki na bago niyang hired na magiging bodyguard ni Vivian. Yes, boss. Kaagad naman na tumayo ng matuwid ang 2 lalaki para igalang siya. Paalala ko lang sa inyo, asawa ko ang babantayan ninyo. Trabaho niyo lang siyang bantayan pero bawal niyong tingnan ng matagal ang asawa ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Mariin na paalala niya sa 2 lalaki. Opo, boss. Hindi namin tititigan ang asawa ninyo. Good. May nakalimutan siyang sabihin sa mga ito kaya muli niya itong tinawag bago pa man makalabas o makalayo sa kanya. One more thing. Bumalik ang 2 lalaki. Huwag niyong hayaang makalapit ang lalaki ito sa baby ko.
Pinakita niya sa mga itong picture ni Alden na nakita niya sa Facebook nang i-search niya ito. Bakit po, boss? Tanong ng mga ito. Sinamaan niya kaagad ang mga ito ng tingin. Trabaho niyo lang bantayan ang asawa ko. Hindi niyo trabaho ang magtanong. Okay, boss. Pwede na kayong lumabas. Vivian's POV. Habang naglalakad ako sa corridor, kasama naman ang 2 bodyguards ko, kaya hindi ko maiwasan na hindi mailang at hindi rin maiwasang pagtinginan ako ng mga classmates and schoolmates ko. Ano ba kasi ang naisipan ni Miggy at kailangan pa niya akong pabantayan sa mga lalaking ito? Hindi naman ako anak ng presidente para pagkainteresan ng mga kidnapper. Bigla akong tumigil at humarap sa 2 bodyguard ko na nakasunod sa akin. Ngunit nang humarap ako sa kanila ay umiwas naman kaagad ng tingin ng mga ito sa akin. Kanina ko pa napapansin na ang layo ng kanilang mga tingin. Ayaw nilang tumingin sa akin. Tumikim ako. Excuse me, pwede bang sa labas niyo lang ako hintayin? Sige, doon niyo nila ako hintayin. Nakakailang kasi. Pinagtitinginan nila ako kung bakit may kasama kong bodyguards. Pakiusap ko sa 2 lalaking ito. Pasensya na, ma'am. Hindi po pwede. Itong utos sa amin ni Mr. Burlington. Sagot ng isang bodyguard ko. Nasa ibang direksyon ang kanyang paningin. Bakit ayaw niyong tumingin sa akin? Takang-taka na tanong ko dito. Kapag titingin ako sa kanilang 2, kaagad naman itong tumitingin sa ibang direksyon. Utos rin po ni Mr. Burlington, ma'am. Kaagad naman nasagot dito habang nakayuko. Ano? Napakamot ako sa aking batok nang wala sa oras.